Guys, ngayon nandito tayo sa India. Ngayon magsisimula na tayo maglinis ng bodega. Peace! Stay safe! Cargo hold cleaning. Sa bulk carrier tulad ng barko namin, isa sa mga laging gusto ng mga marino ang paglilinis ng bodega. Hindi yung trabaho pero yung pera na kinikita mula dito. Masakit sa katawan pero masarap sa bulsa, yun ang totoo. Kaya maraming seaman ang nag-aasam-asam nito. Ngayon makikita nyo sa video na to kung bakit napakahirap kumita ng pera. Kaya sana pahalaga ng bawat sentimo. Nagsisimula ang paglilinis ng bodega una sa sweeping. Dapat sa simula pa lang may teamwork, hindi pwede dito ang taga-tanaw lang. May taga-walis, taga-pal at taga-ipon sa gitna. Sa paglilinis ng bodega, may mga role na ginagampanan at dapat flexible. Kung hindi ka nagwawalis sa bahay, pwes dito matututo kang magwalis. Ngayon, sa next step naman, ang pag-apply ng chemical. Hello guys. Pagka-setup. Dito sa pag-handle ng chemical, dapat may safety equipment. Nakakatunaw ng balat ang chemical na ginagamit namin at hindi dapat kampante. Ang mga kasama kong AB o able seaman ay kompleto sa gamit. Naka-rubber gloves, raincoat at safety goggles. Medyo hassle sa paggalaw kapag suot mo. Pero ito din ang naglalayo sa kanila sa panganib. Prevention is better than cure, ika nga. Dito nyo masisilayan kung bakit may katagang discarding marino. Kulang sa gamit, walang binigay na supply ang charterer at owner, no problem. Mataas at hindi kayang abutin, no problem. Kayang gawa ng paraan yan. Resourceful, creative, clutch, competent, yan ang mga marinong Pinoy. Alam nyo ba na ang Pilipinas ang number 1 sa pagde-deploy ng seaman sa buong mundo? Oo, tama ang narinig mo. Ang mga marinong Pinoy ay kilala sa ganitong uri ng industriya. Masipag, matyaga, maparaan, kahit saan mo dalhin, walang problema. Kaya gusto tayo ng mga banyagang may-ari na humawak sa mga barko nila. Next step, ang kuskusan at banlawan. Dito sa parte ng paglilinis ng bodega ang masasabi kong pinakamabigat. Basa ka na nga, nagkukuskus pa, nagbabalanse pa. Sasakit talaga ang katawan dito kaya kailangan talaga may painkiller. Halos isang buwan ganyan ang gagawin, sobrang bigat sa katawan. Wala kailangan gawin para kumita ng pera sa malinis na paraan. Pabor sa amin naglilinis ang mainit na panahon kasi madaling gumalaw. Pero ubod ng hirap magtrabaho ng ganito kapag winter time. Minsan, mas mainam din na enjoyin mo na lang ang trabaho mo kaysa naman sa magyumot ka. Stay strong lang. May mga ilang kargamento pa din ang naiiwan tulad nito. Maaaring kapatid, asawa o magulang mo yan na ginagawa ang lahat maibigay lang ang maginhawang buhay para sa inyo. Ito yung mga kargamentong naiwan, hindi mo naman makukuha ang lahat sa sweeping. Isa din to sa medyo mahirap gawin ang birahin pataas kaya lalaki ang muscle mo dito. Siyempre kailangan din ng break time para makapagpatuloy pa sa trabaho. Bigla naging toxic no?